So tara, simulan natin ang ating vlog. Speaking of being a vlogger, yeah. So isa pa rin akong beginner, maituturing na beginner pa rin sa pagbabloging. Siyempre mamaya magsha-shoutout tayo mga lodi. So stay tuned kayo sa aking vlog. Pinakauna pong pinakamataas at pinakamahabang flyover na matatagpuan nyo lang po dito mismo sa amin sa Tagum City mga paps. At itong 2.7 billion na mega flyover ng Tagum City mga paps ay may habang 1.6 km. So yan, ang putik mga pare. So ito ang... So what's up mga kabisdak? Tambay-tambay lang sa Tadrias, gilid sa dalan o dito sa gilid ng National Highway ng Tagum City. So welcome sa amin dito mga paps sa Tagum City. So makikita nyo napakaraming nakahilera na mga nagtatagasang mga palm trees. So ito ang aking motor. So dito natin sisimulan ang ating vlog ngayon mga lodi. So tirik ang araw at ang ganda ng sikat ng araw ngayon. So sisimulan natin mga lodi. At syempre mga lodi, sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment below sa mga gustong magpa-shoutout, and also click the bell for more updates at para ma-notify kayo sa mga bago nating uploads mga paps. So tara, simulan natin ang ating vlog. Once again, good morning mga katropaps, and meron palang bagong building dito sa gilid. So malaki siya, para siyang malaking hospital kagaya nung sa Davao. So speaking ng pagbabago, marami talagang pagbabago nangyayari dito sa amin. Ito po ang city o sentrong city ng Davao del Norte. At kung pag-uusapan natin ng pagbabago, ito meron din mga malls, makikita no kagaya niyan, Robinson Malls dito sa gilid lang along the highway din. So ang vlog natin ngayon ay bibisitahin natin, magbibigay tayo ng bagong updates about sa pinakamataas at pinakamalaking flyover dito sa Mindanao, ang Tagum City Flyover. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe at sumusuport at naniniwala sa akin. At yan nga pala yung Tagum Doctors Hospital dito sa amin mga paps. So yung blue. So speaking of being a vlogger, yeah. So isa pa rin akong beginner, maituturing na beginner pa rin sa pagbabloging. Marami pa po akong kailangan matutunan at still learning pa sa mga style o different ways sa pagbabloging. At yan din nga pala ang Big 8 Corporate Hotel na matatagpuan nyo po dito sa Tagum City. Ang nag-iisang pinakamalaking corporate hotel na matatagpuan nyo po dito along the highway of Barangay Bisayan, Tagum City. So balik tayo sa usapang pagbabloging. Syempre hindi pa ako certified na vlogger kasi hindi pa ako monetized mga paps. So malapit na, konting kembot na lang, konting push para ma-monetize na. So help me to watch all my videos para at least someday ma-monetize na ang aking YouTube channel mga paps.
syempre mamaya magsha-shoutout tayo mga Lodi. So stay tuned kayo sa aking vlog. And so andito na tayo sa starting point ng mega flyover dito sa Tagum City. So dito ang starting point niya sa may malapit din sa Big 8 Corporate Hotel. So dito muna tayo tatambay para maipakita ko sa inyo ang puspusang pagpapagawa o pagko-construct ng flyover mga paps. At kung matatandaan nyo, noong last time na nag-vlog tayo is about sa pinagmamalaking flyover ng Panabo City. Syempre dito tayo sa Tagum City mga paps. Ito po ang pinakamahaba at pinakamalaking proyekto na flyover sa buong Mindanao. Pinakauna pong pinakamataas at pinakamahabang flyover na matatagpuan nyo lang po dito mismo sa amin sa Tagum City mga paps. And actually mga paps, meron na akong nagawang vlog about dito sa details ng flyover ng Tagum City. So konting recap na lang tayo at konting updates about sa mega flyover ng Tagum City. So makikita nyo, medyo maputik at lubak-lubak na ang daan dito sa gilid dahil sa continuous at puspusan na po ang pagko-construct ng flyover na ito dahil tinatayang matatapos ito by the last quarter of this year 2021. So sinimulan po ito actually noong 2017 mga paps. So ngayon makikita nyo almost done na po at napakatibay na mga ginamit na materyales at makikita nyo ang pagka-construct niyan ay siguradong maaasahan in terms sa malalakas na lindol mga paps. At itong 2.7 billion na mega flyover ng Tagum City mga paps ay may habang 1.6 kilometer. So yan, ang putik mga pare. So ito ang mostly makikita nyo dito kapag tag-ulan mga paps sa gilid ng flyover. Kapag natapos na itong mega flyover ng Tagum City mga paps, ay maa-address ang future traffic dito sa sentrong bahagi ng Tagum City. At according sa 2015 na census, ang Tagum City ay merong estimated na population more than 260,000 mga paps. At yan naman po ang G-Mall of Tagum, ang isa sa pinakamalaking mall na matatagpuan nyo dito sa sentrong bahagi ng Tagum City mga lodi. And just because the Tagum City is the capital city of the province of Davao del Norte, so expected po na maging center siya ng economic growth ang lugar na ito. At siguradong maraming mga investor ang magkaka-interest na mag-invest dito mismo sa sentrong bahagi ng Tagum City. Lalong-lalo na kapag natapos na itong mega flyover mismo ng Tagum City mga
po dito sa harap ng St. Mary's College o SMC ng Tagum City, mga lodi. At yan po ang update natin sa mega flyover dito sa Tagum City, mga lods. So dito tayo babalik sa kabilang daan upang may pakita ko sa inyo kung ano naman ang makikita nyo dito mismo sa kabilang side. So tara at magsha-shoutout tayo kina Isong Penki o Chong Penki sa kanyang YouTube channel, mga lods. And also ka Sir Nanen. So shoutout sa iyo, Paps. Also kay Moto Bisdak Vlog. So shoutout sa iyo dyan, Kabisdak. Then shoutout kay J-Rides TV, mga lods. At syempre shoutout kay Sir Frank CTV. And also shoutout kay Sir Rolly G Motovlog. At yan mga paps, makikita nyo sa itaas ng flyover sa gilid. So almost done na talaga. So nasa final stage na po ang pagko-construct ng flyover na ito. Ug padayon ta sa pag-shoutout mga paps. And shoutout kay RJ22 Official sa kanyang YouTube channel. Syempre shoutout kay Quago Motovlog. Shoutout sa iyo, lods. And also, shoutout kay Chang Silik from Indonesia. Isa siyang motovlogger from Indonesia. Shoutout sa iyo, bro. And lastly, shoutout kay Ninong Motovlog. So, shoutout sa inyo lahat, mga katropaps. And also sa mga aspiring motovloggers o vloggers, alam natin meron tayong kanya-kanyang pamamaraan o style sa pagbabloging. Ako, meron din akong sariling style sa pagbabloging. At huwag mahiyang gawin ang mga gusto nyong gawin sa pagbabloging. Syempre, hanap kayo ng mga content. May kanya-kanya tayong content na gagawin. Ang importante, masaya tayo sa ginagawa natin. And yun lang, huwag susuko, patuloy lang at paunti-unti aangat din nating YouTube channel at someday sa akin ding YouTube channel ay ma-achieve ko din yung monetization. So tulungan niyo po akong panoorin ang lahat ng aking videos o mga vlogs, mga simple tips, trips, and adventures. So ito po, si Rod Chris Bisdak, mga lodi, nagsasabing always pray before you ride safe always. Hanggang sa muli, peace out. Bye-bye!